We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunara Gasang. Ininspeksyon ng Highway Patrol Group ang mga pampasaherong bus at jeep sa Batangas City Grand Terminal. Nakahanda na rin ang pamunuan ng terminal sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Alas 9 ng umaga kanina nang simulang mag-ikot ng Highway Patrol Group Batangas sa Batangas City Grand Terminal upang inspeksyonin ang mga pampasaherong bus 10 araw bago ang Pasko. Tiningnan ang lisensya ng mga driver, certificate of registration ng sasakyan, mga ilaw at gulong nito. Nagdikit din ng mga paalala at hotline number sa loob ng bus at namahagi ng flyers sa mga pasahero. Bahagi ito ng kanilang Ligtas Pasada 2024 sa lalawigan. Is to ensure the safety of yung mga biyahero natin. Lalo ngayon, tagsaan yung mga umuwi sa kanilang mga bahay. And pangalawa, yung roadworthiness ng mga sasakyan na pampublikong sasakyan na gagamitin po nila na dapat do-double check natin na safe to travel itong mga sasakyan at maiwasan yung mga aberya o aksidente man na pwede mangyari. Ang pasaherong si John agad na binasa ang flyers na ipinamahagi ng HPG. Malaking tulong daw ito para madaling matawagan ang mga otoridad kung sakaling may mangyari sa loob ng pampasaherong sasakyan habang nasa malayong biyahe. Mahalaga po. In case po na ma-involve po sa mga aksidente, at least po ay meron po silang kompletong papel. Matibasay pong pagbabiyahe, pag-iingat po ng disiplina po ng mga bus driver po at saka yung maging po yung mga pasahero. Ayon sa HPG Batangas, araw-araw ang kanilang isinasagawang inspeksyon at monitoring sa mga pampasaherong sasakyan, lalo't higit sa mga pampasaherong bus upang maiwasan ang kaparehong insidente na nangyari sa Nueva Ecija kung saan binaril ang 2 pasahero. Makatutulong daw ang mga hotline numbers na ipinaskil sa loob ng mga bus. Kung baka may mga mapansin silang mga kahina-hinalang kasakay nilang pasahero, dito ma-report po nila agad dito sa Highway Patrol at agad natin ma-actionan at maiwasan natin yung mga maulit yung mga ganong insidente. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng terminal na nakahanda sila sa posibleng pagdoble ng bilang ng mga pasahero kumpara sa bilang noong nakaraang taon. Ang guards namin, if ever talaga na kailangan ng extended duty, ginagawa po namin yan. Halimbawa po, kahit tapos na yung duty mo ng umaga, nakita mo talaga ang bulk ng passengers, ginagawa namin yan talaga, i-extend sila para masuportahan natin ang pangangailangan ng bawat pasahero. Sa ngayon, normal pa ang sitwasyong nararanasan sa Batangas City Grand Terminal at posible raw na dumagsa ang mga pasahero sa susunod na linggo bago mismo ang Pasko. Samantala, sa susunod na linggo pa, inaasahan ng pamunuan ng Batangas Port ang pagdagsa ng mga magtatawid dagat. Sa ngayon kasi nasa normal pa ang sitwasyon ng Pantalan. Tiniyak naman ng pamunuan ng Pantalan na sapat ang mga babiyahing barko sa inaasahang buhos ng pasahero. Tiniyak din ng PPA ang seguridad ng mga pasahero. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nakatakdang ipatupad ang Code White Alert sa mga pampublikong ospital sa Calabarzon sa December 23 ayon sa DOH. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sapat na tulog, masustansyang pagkain at ehersisyo ang mga first line of defense ni Liam kontra sakit. Kailangan daw ito para ma-enjoy ang salubong at pagdiriwang sa Pasko. Yung healthy lifestyle po ay para sa lahat at
kailangan po nating i-maintain yun in order para sa ating nutrition, para sa ating lifestyle. At gaya ng pagiging proactive at pangangalaga sa sarili ni Liam, mas paiigtingin pa ng public hospital ang puwersa nila sa nalalapit na Kapaskuhan. Sa susunod na mga araw, itataas ang Code White Alert status sa mga ito ayon sa DOH Calabarzon. Nangangahulugan on standby ang lahat ng mga medical professionals. For this December, is from December 23 to 26. And another one is December 29 to January 2. Therefore, there are inherent hazards to all of these events. Inaasahan daw ang posibleng pagtaas ng communicable diseases dahil sa pagtitipon-tipon, mga aksidente sa lansangan at pati na ang mga kaso ng food poisoning. Tututukan daw ang mga emergency room, operating room, hospital ward at ICU. All personnel, whether on duty or on leave, should be ready for sudden changes in yung schedules nila. Pwedeng makancel ang leave, they should be within reach of the hospital. Ayon pa sa DOH, ang implementasyon ng Code White Alert bahagi ng advisory nila sa mga pampublikong ospital. Itinataas daw ito tuwing may mahalagang okasyon at aktibidad sa bansa gaya ng Semana Santa, undas at eleksyon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Patayang 26 anyos na rider matapos sumabit sa truck at magulungan ito sa Santo Tomas City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Dead on the spot ang 26 anyos na babaeng rider na residente ng Barangay Dila, Santa Rosa City, Laguna matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa isang truck pasado 2:00 ng hapon kahapon sa Santo Tomas City, Batangas. Sa investigasyon ng pulisya, parehong binabagtas ng motorsiklo at truck ang kahabaan ng Maharlika Highway na sakop ng Barangay San Miguel sa nasabing lungsod nang mangyari ang insidente. Nasa gilid umano ng truck ang rider na posibleng blind spot ng huli kaya hindi ito napansin ng truck driver. Katabi po siya noong truck mismo, then tumigil po sila doon sa intersection dahil meron pong tumawid na sasakyan, tumigil po sila pareho. Then nung mag-aabante na po, sumapit po yung motor doon sa gilid ng truck. Nag-outbalance po siya and napailaliman po siya at nagulungan po nung truck. Malubhang sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng rider na dahilan daw ng agarang pagkamatay nito. Nagkaroon na rin umano ng pag-uusap ang pamilya ng biktima at ang truck driver hinggil sa gastusin ng pagpapalibing sa biktima. Tinutulungan po nung may-ari ng truck yung pamilya nung matayan at may kasunduan po sila na magbabayad ng pera. Kasalukuyan pa rin daw nasa punerarya sa Santo Tomas City ang mga labi ng biktima habang hinihintay ang magiging huling mapagkakasunduan ng mga ito sa may-ari ng truck. Abiso ng pulisya sa mga motorista. Malapit na po ang Kapaskuhan, marami na pong nasa karsada, marami na pong namimili. Mag-iingat po tayo at kung hindi naman po importante ang ninyong pupuntahan, manatili na lang po tayo sa bahay para po tayo palaging ligtas. Sinusubukan pang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng biktima at sa truck driver para sa kanilang pahayag. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, posibleng pumasok sa PAR at may tsansang maging bagyo ang binabantayang LPA ayon sa Pag-asa. Nagpapaulan naman sa ilang bahagi ng bansa ang amihan, easterlies at localized thunderstorms. Narito ang report. Patuloy na minomonitor ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 1,595 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR bukas. Hindi rin inaalis ang tsansa nitong maging bagyo. Sakaling matuloy bilang bagyo, tatawagin ito sa local name na Kabayan. Patuloy nating aantabayanan ang magiging pagbabago rito sa mga susunod na araw. Sa ngayon ay wala pa itong epekto pero dahil sa amihan, easterlies at localized thunderstorms, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan sa Cavite, Batangas, Quezon at Mindoro provinces. Matitinding ulan ang mararanasan sa ilang lugar kaya maging alerto sa posibleng pagbaha. Maaliwalas na panahon naman ang inaasahan sa malaking bahagi ng bansa pero maging handa pa rin sakaling may bigla ang ulan. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog.
Dagsa na mga mananampalataya sa Minor Basilica of the Immaculate Conception sa Batangas City para sa unang araw ng Simbang Gabi. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, unti-unti nang dumadating ang mga deboto dito sa Basilica sa Batangas City para sa 5:30 PM Mass kaugnay sa unang araw ng Simbang Gabi. Magkakaibigan, pamilya at mga individual ang pumapasok sa loob ng simbahan para dumalo sa misa. Wala nang gaanong paghihigpit sa restriksyon kaya maaari na ring pumasok sa loob ang mga bata at matatanda. Magaganap ang sunod na misa mamayang alas 7 ng gabi habang alas 4 naman ng madaling araw ang Misa de Gallo. Paglilinaw ng Roman Catholic Archdiocese of Lipa na ang misa sa gabi ay hindi anticipated ng misa sa madaling araw. Ibig sabihin, ang misa sa gabi ay Advent Masses. Walang pag-awit ng Gloria at Violet. Ang gamit na kulay ng liturgical vestment ng mga pari kumpara sa puti tuwing madaling araw o Misa de Gallo. Bukod sa paghahanda sa Pasko ng pagsilang kay Jesus, simbolo rin ang Misa de Gallo ng 9 na araw na pagnonobena sa Mahal na Birheng Maria. Nakaantabay naman ang TDRO sa labas ng simbahan para umalalay sa posibleng pagbigat sa daloy ng trapiko, gayon din para sa seguridad at kaligtasan ng mga mananampalataya. Ace, nagsisimula na rin pumwesto sa labas ng simbahan ang ilang mga tindera ng puto bumbong at bibingka. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, bukas araw ng Sabado, December 16, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Balayan, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Sa linggo naman, December 17, mawawalan din ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Lemery, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Bunsod ng installation ng mga tapping pole at clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ilang beses bumaliktad ang isang ambulansya bago sumalpok sa bakod ng isang bahay sa Nauhan Oriental, Mindoro, kung saan 2 sugatan at 2 rin ang kritikal. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Wasak at mistulang ni Yuping Lata ang ambulansyang ito matapos bumangga sa konkretong bakod ng isang bahay sa Barangay Adria Luna, Nauhan Oriental, Mindoro kaninang umaga. Nakuhanan pa ng CCTV camera ang ilang beses na pagbaliktad ng ambulansya hanggang sa pagsalpok nito sa bakod. Sa lakas ng pagbangga, kitang tumilapon ang sakay nito. Sa report ng Nauhan Municipal Police, galing Pinamalaya ng ambulansya na papunta sana sa Calapan City para dumalo sa balikatan drill doon. Iniwasan umano ng ambulansya ang kasalubong na motorsiklo. Lost control po si driver ng ambulance. Napakapig siya papunta sa right portion po. Tumama siya sa puno, pababa po yung right side po ng kalsada. Nag-overshoot na po siya doon. Hanggang sa nag-roll over po siya. Ayon sa pulisya, 4 ang sakay ng naaksidenteng ambulansya. 2 sa kanila nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan habang 2 ang kritikal ang lagay. Medyo tuwid po ang daan. Hindi po natin may iwasan na magmabagal ng takbo. Kaya po may tabilisan po mga nagdarang mga sasakyan. Basa raw ang kalsada na mangyari ang sakuna. Patuloy ang pangangalap ng impormasyon ng mga otoridad tungkol sa nangyaring aksidente. Lagi po tayo mag-ingat. Wala pong second chance. Aksidente po ay hindi natin kagustuhan. Basta po lagi po tayo mag-ingat. Sinusubukan pang makuhanan ng salaysay ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang mga biktima. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nakumpiska ng otoridad ang mahigit 1.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa magkahiwalay na operasyon sa Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante.
Arestado ang 38 anyos na lalaki na itinuturing na high-value individual ng Batangas City Police Station matapos maaktuhang nagbebenta ng ilegal na droga sa isang pulis na nagpanggap na poster buyer sa Barangay de la Paz, Batangas City. Matagal umanong minanmana ng otoridad ang suspect na may dati ng kaparehong kaso. Lahat ng lumalaya through plea bargaining ay minomonitor ng mga operatives po natin. At nung na-monitor nila, itong personality na ito ay nagtutuloy pa rin sa pagtutulak ng illegal na droga. Ang worth na nakuha sa kanya is nagkakahalaga na 1,173,300. Ito ay may 170 grams. Bukod pa sa mga nakuhang hinihinalang shabu, na-recover din ng pulisya ang isang kalibre 45 na baril at 7 bala mula sa suspect. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Batangas City Police ang suspect na nahaharap sa kaukulang reklamo. Samantala sa Balayan, Batangas, nasabat ang mahigit 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 353,000 pesos sa bisa ng search warrant ng pinagsanib puwersa ng Balayan Police Station, 2nd Batangas Provincial Mobile Force Company at iba pang miyembro ng Batangas Police Provincial Office. Ayon sa otoridad, natagpo ang nakasilid sa kahon ng sabon ang mga ilegal na drogang ibinebenta umano ng 23 anyos na lalaking suspect. Nakuha rin mula sa suspect ang isang sling bag na naglalaman ng 3 magkakaibang kalibre ng baril. Nasa kustodiya na ito ng Balayan Police Station na nahaharap sa kaukulang reklamo. Patuloy naman umano ang mga programa ng kapulisan upang masugpo ang paggamit at pagbebenta ng ilegal na droga sa lalawigan. Meron din tayo mga PCR o community activities. At dito, yung mga programa natin, for example, ay yung BIDA program, yung dialogue. Kasi pinapaigting natin yung pulis sa barangay, pertaining lalo na dyan sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga nahuling suspect. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Muling namataan kaninang tanghali ang makakapal na usok mula sa bunganga ng Bulkang Taal. Nananatili rin sa mahigit 11,200 tons ang sulfur dioxide emission ng bulkan. Naritong report ni Paul Hernandez. Pansin ang unti-unting paghawi ng ulap sa taas ng Bulkang Taal habang tumatanghali kanina. Bahagyayang naaninag kaninang umaga dahil sa naranasang pag-ulan sa lugar. Pero sa bunganga nito, may makakapal pa ring usok na namamataan. Ayon sa PHIVOLCS, normal ang paglalabas ng usok nito. Nasa moderate level lamang daw ito. There are times lang talaga na malakas yung usok niya kasi may tubig naman talaga, so malalakas lang yung usok niya. Nananatili pa rin sa mahigit 11,200 na tonelada ang volume na napakawalang sulfur dioxide o asupre ng Taal. Mula sa huling monitoring na 10 volcanic tremors, walang mahihinang pagyanig na naitala ang ahensya nitong magdamag. Wala ring naitalang volcanic smog o VOG ang PHIVOLCS. Pinaalalahanan pa rin ng publiko na mag-monitor at alamin ang sitwasyon sa paligid para na rin sa sariling kaligtasan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Sabado, December 16, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Cuenca, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng conversion ng mga linya at swinging of conductors. Ibinahagi ni Barbie Forteza ang dinner date photo nila ni Jack Roberto. Samantala, hindi nagdalawang isip si Alessandra De Rossi na tanggapin ang role sa pelikulang Firefly. Narito ang report ni Hazel Alviar. Sa social media post, ibinahagi ni Barbie Forteza ang dinner date photo nila ni Jack Roberto. Kwento ni Barbie, nagtampo daw siya sa kanyang boyfriend dahil hindi na siya niyayayang mag-date. Kaya naman upang mapawi ang tampo, idinaan ito ni Jack sa isang dinner date. Sa huli ay kinongratulate ni Barbie si Jack sa kanyang success, sabay ng kanyang pasasalamat. Hindi raw nagdalawang isip si Alessandra De Rossi na tanggapin ang kanyang role sa pelikulang Firefly nang mabasa niya ang script, lalo na nang malaman na si Zig Dulay ang direktor nito. Bukod sa magkaibigan sila ng direktor, nagkatrabaho na rin daw silang dalawa. Nagandahan rin umano siya sa script nang mabasa niya ito at tila wala pang nagagawang pelikulang pambata kaya't nang mabasa niya ang script nasabi niya sa sarili na it's the perfect time. Samantala, matapos malaman ni Elias ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang mag-ina, mas tumitindi na ang kanyang kagustuhang maghiganti habang may nakaamba namang panganib sa buhay ng kapatid ni Bane na si Neneng. Huwag palampasin ang mga kapanapanabik na tagpo sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras.
Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nakumpiska mahigit 400 kilo ng umano'y mishandled meat sa Bacoor City, Cavite. Ang mga kontaminadong karne mapanganib sa kalusugan ayon sa otoridad. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa timbre ng concerned citizen, nasabat ng mga tauhan ng Inspectorate and Enforcement Unit ng Department of Agriculture, Philippine Coast Guard at National Meat Inspection Service o NMIS ang mga mishandled at assorted meat sa palengke ng Zapote sa Bacoor City, Cavite. Tumitimbang na mahigit sa 400 kilo ang mga nakumpiskang karne ng baboy, manok at baka na nagkakahalaga ng tinatayang 105,600 pesos. Ayon sa mga otoridad, dapat na nakalagay sa freezer o di kaya chiller ang mga karne. Hindi kaaya-aya yung mga lalagyan, hindi malinis ang mga lalagyan. Yan ang nagiging basis natin para puntahan natin, surveillance. Hinihinala pang kontaminado na ng bakterya ang mga karne na kung nahayaang makalusot ay mabibili pa ng mga consumer. Sa investigasyon, sinasabing imported ang mga produkto na umani ibinebenta sa mas murang halaga. Unang-una, siraan dyan mo dyan, may diarrhea ka dyan. Tapos ang nakakatakot dyan, baka meron pang mga ibang mga mapanganib na mga pathogens na maaaring kasama ng iyong kalusugan. Nagsasagawa ng follow-up investigation ng mga otoridad para matukoy ang pinagmula ng mga meat products at may-ari nito. Mahaharap sa reklamong may kaugnayan sa Food Safety Act at Meat Inspection Code of the Philippines ang mga nasa likod ng iligal na kalakaran. Nadala na sa rendering facility ng NMIS ang mga nasamsam na karne. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pasado alas 11 ng umaga kahapon nang magtungo ang ilang miyembro ng Daet Municipal Police Station sa bahay ng isang Australian national sa Barangay 7, Daet, Camarines Norte para arestuhin ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children. Hindi pa agad nito pinagbuksan ng mga otoridad pero hindi rin ito nakapalag. Inaresto ang 51 anyos na si alias Ailey sa bisa ng Warrant of Arrest Orders na inilabas ng Regional Trial Court Branch 5, Daet. Mariin namang itinanggi ng akusado ang mga paratang sa kanya. She keeps on accusing me of sleeping around with other women and I don't. I haven't. Sinamantala ng ilang tricycle drivers sa Batangas City ang pagganda ng panahon para mamasada. Samantala ang aasahang panahon ngayong weekend, alamin sa report ni Denise Abante. Maaliwalas hanggang sa mainit na panahon ang nararanasan ngayong araw sa Batangas kumpara sa naranasan na biglang buhos ng ulan kahapon. Kaya ang tricycle driver na si Mang Manuelito tuloy ang biyahe. Sayang rin daw kasi ang isang araw na pagtigil sa bahay kung hindi mamamasada. Dahil araw-araw may gastusin sa bahay, pagkain ng mga anak at ng asawa, ng buong pamilya. Kahapon yung maulan niya, di maglalagay lang ng tarapal para wag mabasa. Dahil nakakasakit ng mga daliri. Ayon sa Weather Bureau na pag-asa, normal lang ang biglaang pag-ulan na susundan ng mainit na panahon kinabukasan tuwing nakararanas ng easterlies. Ito kasi yung hangin na nagdadala ng mainit na panahon sa silangang bahagi ng bansa. Ito po ay nagdadala ng mainit na hangin na nagkukos ng isolated rain showers at thunderstorms. Mga isolated lamang po ng mga paulan na hindi naman nagpa-persist ng matagal. Usually 30 to 1 hour. Bagamat maaliwalas hanggang sa mainit na panahon ang nararanasan ngayong maghapon, posible pa rin daw ang pag-ulan pagsapit ng hapon o gabi. Ay, sana may huwag nang tumuloy dahil papasko eh. Maganda panahon para makagala mga bata. Para maayos pa masada. Basta huwag na ulan. Sabi naman ng Pag-asa, inaasahan natin na hanggang Tuesday magiging fair weather po ang Mimaropa at Calabarzon. Maliban lamang po dito sa area ng Quezon kung saan by possible ng Monday hanggang Tuesday mag-cloudy pero light rains sa Quezon. Ipinapayo pa rin ang palagiang pag-antabay sa abiso ng otoridad sa lagay ng panahon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Masayang sinalubong at tinanggap ng mga deboto ang imahe ng Birheng Divina Pastora mula sa pambansang dambana nito sa Gapan City, Nueva Ecija sa Divina Pastora Parish Church sa Tambo, Lipas City, Batangas noong Martes, December 12. Kasabay ng pagdalaw ng Birhen sa lungsod, ang pagdiriwang na ika-15 taong pagkakatalaga ng parokya ng Divina Pastora sa Tambo. Nagsagawa ng maghapong bihilya sa simbahan. Alas 3 naman ng hapon na magdaos ng misa at pamamaalam sa Birhen na muli ring ibinalik sa Gapan City matapos ang pagbisita sa lungsod ng Lipa. Ayon sa simbahan, bahagi ang aktibidad ng paggunita sa ika-60 taon ng canonical coronation ng Birheng Divina Pastora ng Gapan na kinikilalang mapaghimalang reyna ng gitnang kapatagan. Matutunghayan na ang huling bakbakan sa NCAA Season 99 Men's Basketball Finals sa Linggo, December 17. Ito na ang ikatlo at ang do-or-die game ng San Pedro Red Lions laban sa Mapua Cardinals. Makabangon na kaya ang Mapua Cardinals mula sa kanilang pagkatalo sa Game 2 o tuluyan ng maagaw ng San Pedro Red Lions ang pagkapanalo? Sabay-sabay nating kilalanin na magiging kampiyon mula sa dalawang koponan. Lahat ng yan sa Linggo, alas 2 ng hapon, live sa GTV. Kinagigiliwan ng mga residente at bisita ang 68 feet na Christmas tree at play of lights sa Kapitolyo ng Batangas. Samantala, bukas na rin tuwing gabi ang Verde Island Passage Immersive Underwater Experience sa Batangas Tourism Office. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Sa entrada pa lang ng Kapitolyo ng Batangas, sasalubong na ang malaking regalo na ginawang arko. Bubusugin pa ang mga mata mo sa mga kumukutitap na dekorasyon para mas feel ang magic of Christmas. May paandar na video projection ng 68 feet na Christmas tree na pinatingkad ng mahigit 6,000 light bulbs. Ang tala na simbolo namin bilang isang lalawigan, bilang ang Batangas ay isa sa mga 8 sinag ng araw na nanindigan noong panahon ng pananakop. May belen at mga punong hitik sa LED light drippings. Hindi rin nagpapahuli ang play of lights na maihahalin tulad pa sa display sa Ayala Triangle sa Makati. Pati ang harap ng Kapitolyo, nag-iiba-iba ang kulay at sumasabay sa saliw ng musika. Meron din tayo na sa tingin ko naman kayang tumapat sa kahit saang pailaw dito sa Pilipinas. Bukas na rin tuwing gabi ang Verde Island Passage Immersive Experience sa loob ng Tourism Building na para ka na ring sumisid sa ilalim ng Center of Marine Biodiversity. Nakaka-amaze po siya. Napaka-creative ng lightings and backgrounds. Like parang nasa ilalim ka talaga ng dagat. Parang nag-free diving po yung experience. Katulong po namin dito ang Batangas Divers Association para kuhanan yung mga significant areas, yung mga diving spots talaga dito sa VIP. Sa susunod na taon, abangan pa raw ang mas level up na pailaw sa Kapitolyo. Bukas sa publiko ang pailaw mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 10 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.